gabi na ni or hapon. Gusto ka mo ah. So di ta magdugay no kay mapauli pa ko ng iban. Mo po din yung ginahulat no. Sa di biya ko kasama mag-live. Sige lang agwantahon lang akon Brad. Matindog ta kag basahon naton ang pulong sa Ginoo sa Psalms 34 verse 8. So I know nga gas-gas na ni nga pulong mga kauturan no. Damo na ni nakabati sini kag damo na ni na memorize no ini nga pulong, pero ang pulong sa Ginoo is inexhaustible no. Wala gakahubsan sang ginatawag naton nga revelation. Di naman to. Maglibog man to siniman. Dira lang ko malantaw. Okay. So ano na day? Okay, with the Bible day. Okay Salmo 38:4. Dulain mo na day. 34 verse 8. Suli di ay. Gilumsa naman na. Hinulsol naman na day. Ngagit Thanksgiving man. So, basahon naton. Gilumsa naman sa litson. Okay, no? Sa Salmo 34:8. Basahon naton tanan. Sulayi og makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga budangop kaniya. Magadukot ta sa tunulog magampo. Father God, salamat sa opportunity, salamat sa kusog, sa bagong enerhiya, Ginoo Lord God, nga gihatsug po nimo sa amon, nga gihatag nimo sa amon o God. Thank you Lord sa sining hapon nga padayon ka Ginoo nagasustain sa amon. Bisan pa sa sining pagpasalamat nga madayaw ka masimba ka tungod ikaw lang Ginoo Lord God ang takos Ginoo Lord God. Dalayaw ang ginang imong ngalan, i-bless imong mga pulong nga amon ni Ginoo Lord mahimo namon Ginoo nga motivation sa pag-alagad pagidira sa imo Father God. Thank you Lord, ikaw Ginoo magapakamay sini even ang imo alagad, ikaw Ginoo magalikop o God. Thank you Jesus, bless your word and bless your people o God in Jesus name. Amen. Sa English nga translation no, basahon naton taste and see no, sinibada sa aton na nagitaytulan para tilawi kag makita ninyo no. Gamay manday sa Psalms 34 verse 8. Budlay gini may edad na tao kay na nakita. Okay no. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. No? Walang taon ni mo dira makauturan. Tanawa, siling pa sa Ilonggo, tilawi bala kag makita nimo ang kaayo sa Ginoo. So ini nga word as introduction. So kahinay man sa aton kon man. May introduction na daday. Siling pa sa salmista no, the psalmist uses a highly experiential word. No, taste. Christianity was never meant to be a cold, flavorless, rigid set of religious rules. True faith is exhibited to us under the aspect of tasting. Kung lang taon ni mga kauturan, ang aton pag-alagad, ang faith naton is meant to be experienced. No? Ang aton nga pagtuo, pagsimba, pagbasa sa pulong sa Ginoo, hindi lang ni magpabilin nga passive. No? Hindi ni magpabilin mga kauturan nga waay sing may nahimo sa aton. Gindesign ni sa Dios nga ma-experiensyahan ni naton. Kagdayon siling payadra mga kauturan kinahanglan matilawan gid nimo ang imo pagtuo. Ang imo giuyatan nga pulong sa Ginoo kinahanglan imo gina ma-experiensyahan. Para pa kamo da? Amo na nga siling pa ni David sa pulong niya diri sa 34 siling niya taste and see, no? That the Lord is good. Maayo gid ang Ginoo nga aton ginalagaran. Amen. Maayo siya makauturan. Wala sing malain sa iya. Siling pa sa James, every good gift and every perfect gift is from above. Ang maayo nga dulot nagahalin sa Dios. Why sing malain sa aton nga Dios? Amo na gani nga kun tilawan lang nimo ang Dios, no? Kag tistingan nimo kun ano ang imo pagtuo.
makita gid nimo mga kauturan. Dayon silbi na sa importante naton, tatlo ka importante nga mga kamaturan makita naton sa sining nga text. Number 1 is the invitation and the command. To taste requires an intentional act. Kinahanglan be intentional sa imo pag-alagad sa Ginoo. Hindi ka lang mamati nga kanami sa testimony like kay EJ. Kanami sa iya testimony no. Kanami sa iya nga na-experiencehan sa pag-alagad sa Ginoo. Pero ikaw, how about sa imo? 'Di ba? Na-experience mo man ang na-experience niya? Sa testimony ni EJ, gitilawan niya gid ang Dios. Ang Dios makaturan, mutilaw lang ka saya patilawon po ganiya kung ano ya kaayo. Mutry lang ka, testingan mo lang ang Ginoo. Makita mo gid kung ano nga Dios ang imo gialagaran kag imo gitapikan. Amo na sila taste and see the invitation and the command. Kag ang pagtilaw nag-require na sa nga kinalamangin intentional kita. Tuyuon gid naton. Tuyuon gid naton, tikangan gid naton o kun aton gid aksyonan ang imo nahibaluan. Dayon sili pa yun da. Next. You must deliberately put something into your mouth. Like for example, kung magkaon ka sa restaurant, magbasa ka lang da sa menu. Magbasa ka lang da sa mga recipe. Kung hindi na nimo pag-orderon, hindi na nimo matilawan. Kung sige lang tabasa sa Biblia, sige pamati sa wali sa aton pastors, Pastor Dudong. Dayon, amo na nga siling pa dito, damo ko no si panibrilyo, damo mga Kristohanon nga overweight. Wala ga overflow. Kay sige lang intake sa pulong sa Ginoo, wala gid nanaog sa eksperyensya. Sige, nanambok na lang sa spiritual, sige memorize sa pulong sa Ginoo, pero wala gid nanaog sa eksperyensya. Kinahanglan ibutang gid nimo ang sudan o kon ang menu sa imo baba para matilawan nimo. So sa pag-alaga daton sa Ginoo makaturan, why ta gi-design sa Ginoo nga mapungko lang ta, mamati lang ta sa pulong sa Ginoo, gin-design ta sa Ginoo para ma-experience naton sa tungod ang Dios nga atong gilagaran kag ang pulong nga atong gituohan buhi ni. Buhi ni mga kauturan, hindi ini passive, hindi ini patay. Amo na nga ang tao nga nagtapik sa Dios kag may pagtuo sa Dios, naka-experience gid sang mga dalagko nga mga butang tungod ang iya gialagaran hindi patay nga Dios. It is an inward, intimate and deeply personal action. Amo na kinahanglan kita nga Kristohanon, magmatuto kita tungod kay madamo nga mga hindi ba na masiling nga napatay na lang gid wala gid naka-experience po asa. Ara pa kamo da? Namatay na lang ayalawas pero ayalawas way gid niya napagutuman sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan taste and see kay may makita ka gid. Next slide. Dalion tani pero hindi tani pagdali-dalion. No? Kay kabalugid da nga, basta gani Thanksgiving, ang paminsaron sina, saan o matapos ang wali? No? From hearing to doing. Kinahanglan hindi lang magpabilin sa aton nga, palamatinan. This is an invitation to move beyond just hearing about God's goodness to actively doing His word. Maayo gid ang Ginoo, grabe ka maayo ang Ginoo as in. No? Pero kon, why nimo gihimo ang pulong sa Ginoo? Just like for example, sinang may mga Kristohanon ko nakita, grabe nami as a word, as in, na-bless ko. Grabe, Brad, salamat sa pulong sa Ginoo, Brad. Na-bless gid ko. Pero pag abot sa balay, why gid? Wala gid application, mga kauturan. So, ining taste and see, invitation ang imo nabatian, ibutang sa buhat. Hambala da na imo tupad, ibutang di ini naton sa buhat. Buhaton di naton ang aton nabatian. Siling pa ni Brad dyan, hindi lang ipaumpok, hindi pang hilamos, hindi pang ipalapos, kinahanglan himuon gid. No? Dayon, siling pa niya dira, don't just nibble. But silingon, ang nibble mo tawag, tilaw-tilaw lang ba? Masiling ka gani to taste, this is an invitation to bite. Kila ingkiton gid nimo. To bite into, swallow and fully digest His truth. Usapa gid. Tasting gid. Pareha kay Peter, si Peter sa Ginoo, patilawa ko pud Ginoo be. Pagkakita ni Pedro nga naglakat ang Dios sa tubig. Anong hambal ni Pedro? Ginoo, patilawa ko lakat. Palakta pug ko Ginoo. Di ba? Palakta pug ko amo na dapat ang attitude naton nga mutilaw gid daya. Hindi na ta mamati sa mga testimony diri nga nakalabot sila tag 3 ka adlaw, tag 2 ka adlaw, nagpasalamat sila amo na
kinahanglan tilawan pud nato ng ilangan na eksperyensyahan. Maingkit pud ta, mukagat pud ta mga kauturan, mutilaw pud ta, aton pud tunlon ang ilangan natulon sa kamatuoran sa pulong sa Dios para matilawan mo kung ano ang kaayo sa Ginoo. Dayon siling pa dira. A personal encounter. Tasting signifies that you cannot rely on someone else's relationship with God. Individual ang kaluwasan, individual ang eksperyensya. Hindi corporate, isa ta dire, pero individual ang pamaagi kag bendisyon sa Ginoo sa aton. Depende sa performance mo sa pag-alagad sa Ginoo. Kag ang performance sa iban hindi na ihatag sa Dios imo, kag ang imo performance hindi po na ihatag sa iban. Silipaya, you cannot taste through another person's mouth. It must be your personal encounter. Kailan ikaw gid mismo mga kauturan. Ang hambal sa pulong sa Ginoo ya, bisan pa sa Malakay. Anong hambal sa Malakay? Tilawi ko bala niyo para may makita kamo. Anong makita nyo? I-pour out ko, abrihan ko ang gangaan sa langit kag ibubo ko ang mga panalangin nga waay ni isang kasudlan sini. Diba? Ang hambal na sa pulong sa Ginoo, siksik, liglig at umaapaw. Amo na nga ang mga Kristohanon mga kauturan. Kung lang tao nimo, ara na gani ang goodness sa Dios. Miskan ano man matabo sa kalibutan, i-preserve gina sila sa Ginoo. Amo nang habang nga, ang Kristohanon nga nag-aalagad sa Ginoo, hindi gina maano, bisan pa, sa katalagman nga mag-aagi sa sini nga kalibutan. Dayon, next slide. Ikadua na ta, tatlo lang eh. Challenge, no? Challenge niya pulong, sila niya, taste and see. Moving from abstract to action. Anong abstract? Inabalang ko isa plano lang. For example nga, makagraduate akong bata, Thanksgiving, gig ko ya. Tapos pagkatapos graduate, makapasar na lang sa board. Pagkatapos sa board, makaubra na lang. Pagkatapos obra, ma-regular na lang. May membro kami dito sa Cadiz nga pagkapasar sa sa bata, graduate. May ginbakal siya nga baktin. Tiki ang baktin ni ngay mo isaad sa Ginoo mo dako man ni kaysa way ni mo gisaad. Muda ko na, experience na. Hingda ko man ang baktin na tintal siya. Gipo sa Facebook. Kay wala na sa kuno kwarta. Gipo sa Facebook kay ibaligya niya kay amuto kuno kuhaan niya mga lamas-lamas kay syempre kung ihaw na imo bakla mo ginalamas. Sili niya ingko maninay hindi gid maninay. Man hindi gid na pag ibaligya kay gisaad muna sa Ginoo pero natapos niya po sa Facebook. Tapos sili niya kay tatay kay Brad Jan. Ginpost ko ni sa Facebook, Brad, mayo lang gid Brad kay wala gid ni nahalin. Abla sa tay. Pasalamat ka nga wala gibakal sa panulay. Kay gibakal pa na sa demonyo. Imo ginasalabton sa Ginoo. So gipost niya, natintal siya. So amo na kung kaisa ang challenge sa aton. Para sa kay G. Gitindugan niya gid nga ang Ginoo mag-ayo. Gitilawan niya gid ang Ginoo makaturan. Ang challenge sa Dios nga tilawin niyo bala ko kay makita gid ninyo. Damo mga Kristiyanon subo nga wala pagid katilaw. Kag wala pagid may nakita. Kay wala man nagtilaw. Pero ang challenge sa aton, silipeda, kinahanglan mag-move kita from abstract to action. Inang aton mga plano, ang aton nga nabatian, kinahanglan manaog na si reality sa eksperyensya mga kauturan. Dayon, siling pa niya, this is a challenge to the believers to transform our faith from an abstract intellectual concept in a deeply personal reality. Sometimes, damo na tanay baluan. Damo na libro, no? Kung kaisa, no? As in, perti nagkikadamo sa tanay baluan. Ang education, subong, hindi na manul sa education. Ang ginapangita subong mga kauturan, hindi na ang ginatawag naton nga information, education. Abi mo ang ginapangita subong kag ginakahon, ang experience. Ang experience mga kauturan, amo na ang aton silipayadra, ang dapat naton nga experiencehan kung ano gid ka matud ang pulong sa Dios nga aton ginauyatan. Kay kung kaysa hari lang ni sa intellect, ara lang sa abstract, sa plano, pero wala gid na naog. Amo na nga bisan pa kung kaisa. Bisan pa dito sa Negros. Usahay mga muyo kita sa mga balatianon, bisag hilanat, misag sipon, hindi ta kaayo.
No? Kay tungod wala naton gitistingan ang Dios. Siling pa sa pulong, taste and see that the Lord is good. Dayon, next slide. It is a challenge to us to move from the balcony of observation to the arena of experience, shifting our faith from mere head knowledge to actual heartfelt action. Sometimes, no, damo ko nakita ang Kristohano niya, gulang na kaayo sa simbahan. Dito sa Mayanog, kung si Brad dyan pa, old dogs na na. Way pa ko na tao, Kristohano na na mo. Way pa ko na tao ya, Kristohano, mga tiyo na nakon kag mga tiya. Pero wala gid ko kaagi nga nang-invite na nagpasalamat sa birthday. Ha sa subong waay ginaka-experience sa birthday kag pasalamat. Ha sa subong mga kauturan, wala gid na nakatikang sa pagpasalamat. Kag ha sa subong wala gid na nakatikang sa pagpuasa. Di ang pulong sa Ginoo hindi mo na ma-experiencehan kundi kanimo pagtestingan. Challenge ni sa aton nga sili pa maghalin kita sa observation. Manaog kita sa experience. I-shift na to ng aton pagtuhalin sa aton hibaluan pakadto sa actual nga aksyon. Kay hindi gid blessing kag wala panalangin kung magpabilin ang pulong sa Dios sa ato pangunahuna kag hindi naton paghimuon. Amo na siling pa. Kudlang taon nimo ya. Next slide. It challenges us to be active participants, to step out of the objective theory and into subjective first-hand experience. You cannot truly understand the value of the kingdom of God until you actively participate in it and try it for yourself. Hindi na nimo ma-experience kag makita, mabatyagan ang value. No? Ang value sa ginharian sa Dios makaturan kung hindi nimo i-try sa imo kaugalingon. Biskan masiling ka sa TV na may aguro na sa burger, no? Nami guro ka inang spaghetti, inang ara sa McDo, inang ga-curl-curl nga mga fries. Pero anhon ka kay katilaw? Theory ka lang. Nami guro ka ing Virgin Island, no? Pero way ka makakita, kag way ka man kalapak dira. Theory lang ka. Kinahanglan matabok ka dira sa sina nga aspect sa kabuhi kag manaog ka sa eksperyensya mga kauturan. Ara pa kamo da? Kinahanglan mag-participate ka sa kaman kag challenges sa Ginoo sa aton. Kay as long nga hindi ka magtikang, magpabilin ka kun diin ka nayon kag hindi ka nimo pag i-level up ang imo nga pag-alagad sa Ginoo. Wala gid may matabo nga growth. Kag wala gid may matabo nga sa diin kaayuhan tira mga kauturan. Dayon, siling pada. Next slide. The promise. Katatlo na. Benediction na ta dayon. The promise. Seeing comes after tasting. Makita mo kung matilaw ka. Diba? Sa kalibutan, matilaw ka anay, malantawon mo anay, tapos tilawan mo. Diba? Sa restaurant, makita mo anay, may langaw dira, ang mga batsoy da nga, may paaman da nga mga kugi-kugi da. Diba? Makita mo anay. Pero sa pag-alagad sa Ginoo, tistingan mo anay aron makita mo. Pagtuo mga kauturan. Ang promisa sa Diyos nga kun mutilaw ka, may makita kagid. Seeing comes after tasting. Ang hindi mo tilaw, ay ginaoy makita. O hindi ka mo tilaw sa pag-fasting, hindi ka mo tilaw sa pagpasalamat, hindi ka mo tilaw sa challenge, sa kaman sa Ginoo sa pagpasalamat, wala gid ka may makita kag ma-experiencehan. Hindi mo makita ang provision sa Ginoo. Hindi mo makita ang milagro sa Ginoo kung hindi ka mo tilaw. Hindi mo makita kung ano ang Diyos ka milagroso. Isa ka testimony dito sa membro namo dito sa simbahan sa Mayanog. Pigado na nga mga membro. Gaobra lang na sa kampo. Pero may handom siya sa pagpasalamat. Na-bless gid ko makaturan sa iya testimony. May handom siya sa pagpasalamat. May baboy siya nga gisaad kay gisagod, pero way siya inugba kalamas. Sasagi siya arado, siling pa niya, Ginoo way ko iba kalamas, Ginoo. Way ko iba kal Ginoo lamas. Ansaon man ninamon karon? Tingala ko way siya nagchat. Gapaino-ino galisa nga diin siya mabakalamas. Siya manugba, sugbahon na lang giguro ni namon karon kay way man eh. Unsao man eh. Way magitas na iba kalamas kay tigkiriwi na, tigbitay skuring.
Pigado pa. So grabe. Pero sagi siya pangamuyo. Pero ina nga pamilya mapinasalamaton gina. Halin sa nanay, sa kabataan niya ginapasalamatan gina niya. Gapanawag gina pastor no, gapasalamat gina. Pero grabe ang iya nga pangamuyo kung diin siya makalamas. Abi o naghihimo sa Ginoo. Ang iya bata within sa iya balay may wallet dito nga nagito ko no kayo nga wallet ng ano na gani kahita. Perti naging dugaya to, gihaboy na to, bro. Why ta kay balo kung anong pamaagi sa Ginoo. Pero grabe ang pamaagi sa Ginoo. Nakakita iya bata, ang babae nga bata kagamay, nakakita, wallet kagihatag sa iya. Anyo pilang unod? 2,000 ang unod. Amo na mga kauturan. May makita ka kung mutilaw ka. May makita ka kung mutilaw ka, mutikang ka, mugwa ka, halin sa imo nga head knowledge, sa abstract ni mo nga naibaluan, pakadto sa reality, sa eksperyensya, sa pagtuman, sa gihambal sa pulong sa Ginoo. May makita gid ka mga kauturan. Pero kung magpabilin ka dira, magpabilin ka, kag magpadala kasi mo kahadlok, basi makulang ni. Basi kung ano ni, ang kwarta na kon, mabuhin na ni. Budget ni sa amo ni. Tandaan nyo na mas mayo pa magasto ka sang sigibing kaysa doktor. Ang kwarta gidesign ang agastuhon. Sili pa may panahon sa pagtipon. May panahon sa paggasto. Miskin ano ni mo ipit-ipit sa kwarta, maabot yan ang tion nga magasto na. Kung hindi na nimo gastuhon sa hilikoton, magasto gid nimo bisan diin basta may panahon gid sa paggasto. Bisa doktor man na, mas lala kay kung maggasto ka sa doktor. Tutoy ka. Pila karon ang kwan? Ang consultation? O, 650. Ang bulong, antibiotic. O, may ara pagi ka balatian nga mga kung ano-ano nga mga balatian. Labihan dito kaging sa espesyalista. Gasutoy ka, 5,000. Hatag ka dito sa Mercury. Luuyan nimo, yoyoy. Pasalamat pa na nimo. Amo na mga kauturan. Amo na mas prefer pa magasto ka sa pasalamat kaysa doktor. Kay magasto ka sa pasalamat, may balos na. Makita ni mong provision sa Ginoo, makita ni mong kaayo sa Ginoo, pero magasto ka sa doktor. Why gid ka? Why gid ka kambyo? Wala gid ka balos mga kauturan. Amo na nga sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Ang challenge sa Dios aton, tilawin niyo lang ko bala. Tistingin nyo lang ko bala. Hindi bala ka mo magkahadlok-hadlok. Tilawin nyo ang pagtuman. Tilawin nyo ang pagkamatutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung kaisa, hindi ta kabiya sa aton mga pagkabutang siya kalibutan. Hindi ko ka-permitting sis, hindi ko katari, hindi ko posa. May baboy ko, may bata ko nga gamay, may kanonon, may tiyanggi ko. Amo na nga ba nga, makadto ka sa langit, hindi ka ni kakabiya sa imo tiyanggi. No? Hindi makadto ka sa langit, hindi gani ka. Si Ginoong Hesus, no? Gibiyaan ta niya. Gibiyaan niya ang langit para lang maluwas sa pero ikaw ko no, hindi ka kabiya sa imo tindahan para mga lagad sa Ginoo. So di pwede na. Biyai ang pwede mabiyaan. Hindi pag ibaylo ang imo nga commitment kag pagpangalagad sa Ginoo. Nga kung ang Dios ang magtipig, tipigin na sa Dios mga kauturan. Pero kung ikaw magtipig sina may mga distraction pa na. Amo na, testing biyai bala? Tuman bala? Kaya sabisan pa sa tithes and offering, sa tanan. Nahadlo kita. Ang mga matinumanon, hindi ginapagpabayaan sa Ginoo. Dayon, ano pa na dira? Taste and see, it is the divine order. Hindi mo pwede yan maliwat. True seeing comes only after tasting. Tasting lang. Kaya mo ning divine order sa Ginoo. Tikang lang sa pagpasalamat, tikang lang sa pag-ampo, tikang lang sa pagkamatutom, tikang lang sa paghatag makauturan. Kay ang Diyos, hindi gikapagpabayaan. Ang Kristohanan, siling pada, mahunas, pero hindi muhubas. Mahunas kung kaisa, waywain na ta kung kaisa mo, way naunod ang wallet. Sinaw pang agtang, sinaw pang wallet. No? Mahubas. Mahunas, pero pagkadugay-dugay, mutaob na pod na. Amo na ang reality. Ina sila nga, hindi naging kaka-experiensya. Sing kapigadon, maka-experiensya ka. Pero, hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Amo na hamba ni Paul, struck down but not destroy, persecuted but not abandoned. Malubat ka pero hindi ka madrain. Malubat lang ka, usahay, maluya ka. Pero mubalik na po ng imo energy.
No, amo na ang reality mga kauturan. Amo na tilawi lang bala ang Ginoo kay makasiling kagid. Tinuod ay no. Tuod gali ang Dios mulihok gid mga kauturan. Amo na sa aton kabuhi ya. Nagkabuhi ta anong the righteous shall live by faith. Ang mga matarong gakabuhi sa pagtuo. Di ko magdepende ka sa imo emotion, magdepende ka sa imo makita, wala ka nagakabuhi sa pagtuo. Amo na ko isa sa pagpasalamat challenge ni. Labi na gid subong pila ng kilo sa lamas. Di ba sa basta? Dito sa Cadiz, pilang kilo sa baboy, ang imo nga 5,000. Grabe, hindi na abuton. Jutay lang na kayo. Pero, tilawi lang ang Diyos. Makita mo ang provision sa Ginoo mga kauturan. Hindi pagkahadlo kay ang Diyos. Mas gamahanan pa labaw kay sa imo nahibaluan. Muna kung kaysa sa ato no, ang kahadlok ara, ang kabalaka ara, ang himudos ara. Pero anong habal sa pulong? Tilawi lang kay may makita kagid. Next slide. Only those who are brave enough to accept the challenge, obedience, will truly experience the fullness of the goodness of God. Ang isog lang. Magutay mo tupad, isog na. Ang isog lang mo accept sa challenge. Amo nang maka-experience siya sa sabor sa kaayo sa Ginoo, sa goodness sa Ginoo mga kauturan. Ang isog lang. Amo nang sa panahon dito sa panahon mga kauturan, no? Ni Gideon. Ang mga talawit ibilin gina. 'Di ba? Ang balang Ginoo, patpaim na. Kaya mga talawit ipangbili na. Ibilin gid ka basta talawit ka. No, talawan. Kung sa mga kwan pa na, puti itlog. No? May mga term na. Talawit. Mabilin gig ka. No? Mabilin gig ka daw. So, ang challenge, ang isog lang mo accept sa sininga challenge. Tanaw si EJ. Ang kwarta nga na budget sa pasalamat, gibakal dayon. No? Gibakal dayon. Uy, nahadlo ka. Magdaduha po, Ginoo ko. Idalo ko na si doktor akong bata. Pero tungod, isog, i-accept ang challenge. Bahala na matabo. Unahon ko ni ang Ginoo. Oh. Ano na? Kung gibakal to ni EJ. O ito, naayos siguro karon. Wala pa naayos si Tio. So, amo na mga kauturan. Kinahanglan may kaisog kita sa pag-accept sa challenge na ihatag sa Ginoo sa aton. Dayon. Tanawan nyo. Basahon ta ni tanan. No good things does He withhold from those who walk is blameless. Wala sing butang nga idalok ang Diyos sa imo. Wala mga kauturan. Amo bitaw na nga, may lang ta mangay kung kaisa sa Ginoo. May mga pre-request pa ta, may mga standard pa ta. Pero way kita gahimo sa standard sa Ginoo. Muna kung kaisa masinta nga, way magyapon nasabat akong pagamuyo. Pamangkutay imo ka og galingon. Kay kun mutilaw ka lang, hindi ka pagdalukan sa Ginoo. Hindi ka batas ang Diyos magdalok. Ang Diyos makotoran, hindi ka balo mangutang. May himuon ka sa Ginoo, balusan gid kaniya. May himuon ka gani nga mga maayo nga mga butang. Tandaan gid nato niya ang Ginoo ya, ang sa sininga kalibutan may mga special nga blessing. May mga common nga blessing, pero may mga special nga blessing nga ihatag na sa Ginoo sa mga matutom. Ang common nga mga blessing like ulan, init, mga natural nga mga panalangin, hindi na nimo pangamuyon ihatag na sa Ginoo, pero may mga blessing nga ihatag niya special sa mga tao nga matutom nga nagalagad sa iya. May mga panalangin mga kauturan, nga espesyal mga kauturan niya ihatag sa tao nga nagamatutom sa pag-alagad sa Ginoo. Dayon, next slide. Kaya daw, sakit na ila pananahon sa akon. Ang mga leyon, mahimong makabsan sa kalanon og magutman, apan ang mga nagadangop sa Ginoo dili gayod, makabsan sa maayong mga butang. Amo nang haba ko bisan pa di sa mayanog. Masiraman ang sentral. Masiraman ang ekonomiya sa kalibutan. Ang langit, wala gasira mga kauturan. Kung ang imo kamot hindi na makasarang sa pag-provide sa imo pagkinahanglan, may kamot ang Diyos nga gamhanan sa pag-provide sa imo. May ideya ang Diyos. Amo na hindi ka lang mahadlok sa pagpangalagad sa Ginoo. Hindi ka lang mahadlok sa pagtikang sa pag-alagad sa Ginoo kag pagkamatutom. Ang Diyos may ideya paano niya ka saguron. Paano niya ka
Isuplayan sa imo pagkinahanglan. Amo na hamba niyo, magutman man ang leyon. Leyon na ginaha. Di na gina basta-basta. Magutman pa na. Abdik na gina kay manukob, magutman. Pero ang nagadangop kag nag-alagad sa Ginoo, hindi gid makabsan sa maayong mga butang. Amo na nga, take the challenge. Hambala imo to pa dira. Himuon ta ni. Himuon nato ni pagka matutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Next slide, hindi ta magdugay. Thanksgiving is both the command and the challenge that unlocks God's promises. When we practice it, we experience the best flavor of His divine goodness. Ang pagpasalamat, command ni kag challenge sa aton. Lantawan nyo bala ang next slide sina? Sa kay Noe. Si Noe, Genesis 8:20-21. Si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo og mikuha siya usa ka matagmatang sa hinlo nga mga mananap og mga langgam og gisunog niya kiniingon nga halad. Dayon, sana panimahuan sa Ginoo ang kahamot niini. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nagayod tungluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tawo. Nasayod ako nga sukad pa sa iyang pagkabatanon. Dauta na ang iyang hunahuna. Dili ko na gayud laglagon ang tanang binuhat nga buhi sama sa akong gibuhat. Tanan nyo ang Thanksgiving. Ang Thanksgiving, next slide. Kasubong sa kay Noe nga ang nag-offer si Noe sing pagpasalamat. Una, he was righteous. Siya lang ang nabilin nga matarong. So ang pasalamat, hilikutunin sa mga matarong nga tao. Hilikutunin sa mga tao nga nag-mature dira sa pag-alagad sa Ginoo. Thanksgiving is the indicator nga ang isa ka tao nag-grow na kag nag-mature na sa pag-alagad sa Ginoo. Anong hambal sa Colossians? Magtubo kamo kag manggamot. Ano ang dason? Kag magpasalamat. Hilikutunin sa mga tao nga na-align ang ila kabuhi dira sa Ginoo. Ikaduwa, ano ang purpose sa pagpasalamat ni Noe? Gidumdum siya sa Diyos, hindi anay dahi. May patakatapos dahi. God remembered him. Gidumdum siya sa Ginoo. Imagine na ba sa kadugay nga naglutaw-lutaw, no? Ano siya sa Ginoo, giluwa siya sa Ginoo. Gidumdum siya sa Ginoo. Imagine na ba sa aton niya kabuhi, pila ka bisis nga nalipatan ta sa Ginoo pero gidumdum ta sa Ginoo. Di ba? Pila ka bisis nga malipat ka na gani mga muyo sa iyong pagkaon. Timo ano lang kadayon kag hangkab ka lang dayon. Pero ang Diyos way nalipat sa aton. Amo ni ang purpose nga nagpasalamat si Noe. Kag then ikaduha, God preserve him. Sa judgment, sa destruction. Ang baha, nag-speak to sa destruction, pero ano giba sa Ginoo? Gi-preserve siya sa Ginoo. Amo na ang rason ko nga nagpasalamat kita makaturan. Nga, grabe na ang preservation sa Ginoo sa aton. Grabe ang pagsagod sa Ginoo sa aton. Tungod ang Diyos wala na lipat sa aton. Amo sa Isaiah 38 verse 19, kung nataon ninyo. Sa Isaiah 38, ang mga buhi lamang maoy magpasalamat kanimo sama sa akong gibuhat karon. Ang mga buhi, kung buhi ka, may opportunity ka pa sa pagpasalamat sa Ginoo. Kung gaginhawa ka patungod sa pag-preserve sa Ginoo sa imo. So amo ni gibuhat ni Noe. Kagdayon, next slide. Ingon pa niya dira. Only the living can thank you as I am doing today. Next slide na lang. Sana panimahuan sa Ginoo ang kahamot ni ini. Ini ding atong pagpasalamat. Usan ni ka mahamot, no, nga halad. Sana panimahuan sa Ginoo ang kahamot ni ini. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nagayod tungluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tao. Promisa. Challenge ka man kag promisa. Tungod sa pagpasalamat sa paghalad ni Noe, nagbungat ang Diyos ang promesa mga kauturan. Promesa sa pag-preserve sa kabuhi sa mga katauhan. Dayon, ano pa na da? Thanksgiving is the first response. The first act and the first of everything because it is a sweet aroma that is pleasing to the Lord. Lantawan niyo si Noe, pag naog pa lang niya sa arka, way din na nanom. Way siya dayo nagtukod balay.
Amo na nga, pag makabaton ka preservation, pag makabaton ka pagpakamayo, hindi dayon ang utang ang imo dumdumon, hindi dayon ang shopping ang imo dumdumon. Ano ang imo dumdumon? Ang una nimo nga response is, pasalamat ka. Sinuwi mga kauturan, wala siya din mariplanta kay mga bata, dali ka mo diri. Mananom ta. Pangdakpon ta niyo, ano yung gimo? Nagpasalamat siya dayon sa Ginoo. Kag ang iya nga pagpasalamat, gikuha niya didto sa mga tinlo nga mga sapat nga iya dala mga kauturan. Tinlo, sino pa sa Biblia? Nagkuha sino og mathinlo, kag dayon sa tagsa ka species, kag tagsa ka mga mananap, nagkuha siya. So, buot silingon sa aton pagpasalamat, matando ginausay ang aton investment. Harap pa kamo da? Ay nang imo gitipon-tipon dito sa BDO. Sa sino pa nga mga bangko, kaya ako wagi ko dira account. Kaluyan sa Ginoo. Wala gigos ng ATM na. Amo na nga, makita ko na sa isim ko, saan o pa ako maka-experience si ni Lord man ng guho na lang Ginoo ma? Wagi ko tinaw-sinaw. So, unahon mo na, hindi na unahon ni mo. Ang imo unahon, ang first nga response nga aton himuon sa pagbato naton sa pagpakamaayos sa Ginoo, hindi ang aton kaugalingon kundi ang kahimayaan sa Dios paagi sa pagpasalamat. Tungod ang pagpasalamat, anong habar sa pulong? Napanimahuan sa Ginoo. Amo ni ang halad nga sa diin nakapalipay sa Dios mga kauturan. Ano kung kaisaya ang Kristohanon nga kadalagid mo? Galiwat dayon ang plano. Instead nga maglitson, baboy nahimo na lang litson manok. Kigibuhina na. Instead nga soft drinks, nagtubig na lang. Kay naliwat na ang plano. Pag abot sa kwan, instead nga pagpasalamat, damo gigo kay nakita sina. Damo gigo kay nakita sina. Nga, way pagani, makakuha gani, makaamuni-amo na, mapasalamat. Pero abi mo, pag abot, makuan babakal ta, ano ma? Cellphone. Nagkadto sa gadget ang budget sa pagpasalamat. Tandaan nyo gid ni mga kauturan, ang pagpasalamat, siling pa sa Salmo 50, isa kahalad nga nakapamuot sa akon. Dito sa Cadiz, mayanog, halin pa sa una, siling pa sa mga kalulahan, may ara gid na baboy. Kay tungod ang akon lula kag lulo sa panahon sa gira, buhi pa sila mo. Sa ila sa pagpasalamat, covenant nila sa Ginoo nga kada tuig pasalamat sila. Gasagod gina sila baboy, kakundiin sila kuno magapanago tungod gira. Ginaguyod-guyod gina nila ang baboy. Kag sa panahon sa pagpasalamat, giihaw gila sila, bisan gira. Timpo hapon. Panahon pa sa hapon. Kag didto nila nakita ang pag-preserve sa Ginoo sa ila. Natapos na ang gira, natapos ang gutom, natapos na lang ang kalamidad sa Pilipinas. Wala sila gipabayan sa Ginoo. Kag isa pa sa katinion nga ang hapon naghatag pa sa ila pagkaon. Amo na ang milagro kung ikaw mo tilaw sa pagtikang, sa pagpasalamat mga kauturan. Dayon may mga bersilo kita diri. Sa Malakay, katapusan na lang ni. Sila mahimong ako agayod. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kaluyan ko sila sama-samahan nga maluluyon sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong kag sa dautan, og sa nag-alagad kanako, og sa wala mag-alagad kanako. Tandaan nyo na, may boundary ang Diyos between sa mga matutom kag sa hindi mga matutom. Ano ko nung habalida? Espesyal kita. Diri sa English nga translation, kita ang peculiar mga kauturan, kita ang espesyal nga tao sa Dios. I-preserve ka sa Ginoo, treasure ka sa Ginoo, jewel ka sa Ginoo. Ano man ang matabo sa kalibutan, treasure ka gani, tipigan gid ka sa Ginoo mga kauturan. Espesyal ka mo. Dayon silip dira sa last nga verse, silip da, kung magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawan. Ako ang tagiya sa tibuok kalibutan og kamo pinili kong katawhan. Hindi gid ta maano mga kauturan. Ang challenge sa aton sa sining gabi, himua lang kay may makita gid ka.
Pikang lang sa pag-alagad, sa pagpasalamat, sa pagkamatutom, sa paghatag, hindi ka magtinalaw, kay ang Diyos makauturan mo, pakita po nagtumalagsahon, milagro, kag extraordinary nga mga butang sa imo, pag-alagad dira sa iya. Kabay pang Ginoo magapakamay sa iyang pulo, magatindog kita tanan. Father God, Lord, salamat sa imo kaayo, Ginoo, salamat sa imo katutom, bisang pag Ginoo, Lord God, sa nga mga kauturan, Father God. Thank you, Lord. Salamat Ginoo sa pagtudlo mo sa amon. Salamat Ginoo Lord God, padayon ka magabless nga imong mga pulong. Hindi Ginoo Lord God makawang Ginoo Lord God. It will not return to you void Lord God and empty Lord God. It will accomplish Lord God sa plano katuto mo Ginoo Lord God, katuyuan mo sa matag isa sa amon Ginoo Lord God. Ginatugyan namon sa imong tanan. In Jesus name we pray. Ang tanan magasiling amen. Kay salamat sa Dios aton palapakan ang pulong sa Ginoo. Salamat kay ari sila si Sister Nining kag si Brother Tony ang ginikanan ni Ariel. Kadayon salamat bisan pa man although ang iban sa aton murag kanang natamaan pata sa litson karon may litson naman. Amo na ang resulta sa kaayo sa Dios. Palapakan naton ng Ginoo. Announcement lang ni sa Sunday monthly Thanksgiving na ton. So ang mga usherates, ang Farking Ministry, bisan pa man ang sa Sunday School teachers kag ang iban pa naton nga mga ministry nga giuyatan o sa mga musician still sa aton buhaton sa Sunday. Tungod kay ang aton first Sunday sa June, ang pamilya naman sa Raga, amo ang magpasalamat sa Diyos. Kay salamat sa Ginoo, palapakan naton ang buhi nga Dios. Kagdayon, ang aton pod pasalamatan tungod kay ang Dios padayon nag-preserve sa aton luyo sa mga kakapoy, bisan pa man sa mga kusinero, pero sa gihapon, ang Dios naghatag sa puwersa. Amen. So salamat sa bisan pa man gabi kay Brother John, kang Lily sa tunguna nga gabi kadayon si Ching karon naman salamat sa pulong sa Ginoo. Abi nyo lang may nakatuan ko dito sa Oriental. Inang Kristohanon siya. Way gid siya kaagi birthday. Tublang hambal ni Ching gayna. Ang iya pod pamilya, way gid siya pod gihimuan sa pagpasalamat. Kag amo po ni ang ako na obserbaran. Pagkapatay na niya, ang iya pamilya nag-celebrate sa ugkas. Pag ugkas na, gilutuan na siya. Pero patay na. Amo na ang problema kung kaisa. Way siya ka-experiensya sa pasalamat sa birthday, pero sang napatay na siya, giugkasan siya sa iya pamilya. Umunang daw kasakit, no? Daw kalain nga istorya, pero tuod yun. May natabo yun sina. Abi mo lang, ato amon akon ginikanan si mama kag si tata. Tungod sa tanan nga mag-utod nila ni tata, kami lang ang medyo pigado. Ang pinakanami sa ila ni mama, kagmay pa kami, kung mag-birthday kami, maningkamot yun to siya, nga malutuan kami. Sabi mo lang si mama, balo ka na ining isa ka iloy, bisad ikaw mismo, sabi mo lang, ining aton mga bata bala, ni mga bata naton, way ka mo kahibalo, usahay, may kasina na sila, o sa ila kasing-kasing, nga gahandom po sila nga tani kung sila mag-birthday tuod na hindi. Amo ginapirme ang ginahambal ni mama sa una. Abi mo lang, bisan sa eskwelahan, nga ang mga bata kung kaisa, inabang daw nangindalok sila, kay nga, way sila ka-experiensya sa na-experiensyahan sa mga classmates nila.
Nakuha ninyo? Amo na nga, abi mo lang sa mga bata, bata pa na sila pero sa sulod silang kasing-kasing, may ara na sila lunging. Nga makasiling na sila, tani, ako pod kung mag-birthday, parehas pod sini. O tuod, hindi lang na nila mapautwas, pero gabatyag sila. Labi na kon kantahan. Kay may mga ara pod sa mga bata na ton, nga nagdagko na lang na, uway ginakagi na palitan na tunkik. Tuod na hindi. Tuod na ya. Amo to si mama. Abi mo lang si mama, sa nakristohanon ako, dito na nako nasabtan. Hindi pa kami kristohanon sa tunga time, pero si mama, gahimo gito siya. Sa panahon sa birthday namon, may bisan gamay lang nga preparasyon. Amo na nga, hantod nga nakristohanon kami, daw hindi na lisod sa amon ang pagpasalamat, kaysa hindi pa kami kristohanon, gikabuhi na to nila ni mama kag ni tata. Kag dira po na ako nasabtan, usahay, ining pagpasalamat, kung hindi gani nimo ni nature bala, hindi na nimo ni nature, pagka-convert nimo, dumabudlayan ka. Kaya hindi nimo nature mo, subong sina. Pero kung nature gani nimo, hindi ka mabudlayan, kaya nga, sa hindi ka pa nakristohanon, amo man ang inyo exercise. Pero ang pinakanami, sa nakristohanon ka na, imo gitani tanan matilawan. Nablang hambal na kon, may mga kristohanon nga napatay na lang, way gikaagi imsi. Way gikaagi imsi, napatay na lang, way gikaagi opening prayer. Napatay na lang, way gikaagi, bisan na lang sa gitawag pangamuyo sa tithes and offering. At ipirti kapait nga kabuhi. Amo na nga ang aton karon na batian, pati kangunta sa aton na batian. Nga ma-experiensyahan gid naton. Nakuha ninyo? Amo ning mensahe naton karon. Amo na nga, abi mo lang sa gitawag sa mga kabataan naton, sila mismo may longing na. Kasi po ka, may mapuna sila kay may mga kwarta. Pero baliko na kon, kami sang una, 8 kami ka mag-utod. Ubrigi ka ang among kahimtang. Kaya ito lang ambal na kon, laliman ka ang amon pag-eskwela, grade 6, grade 5, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1. Sa elementary, ara kami nga unom. Ilaliman kasi na. 1 year ang gap namon mo. 1 year. Grabe. Grabe ka. Dito pagyod nga natamaan kami sa nagmasakit na si mama. Dito pagi kami natamaan. Ilaliman kasi. May ganit nagkaroon ng eskwela kay way bayad. May mga notebook na nga ginapanghatag. Sa una way. Pag high school na po namon, may 4th year, may 3rd year, may 2nd year, may 1st year. Tag 1 year ang gap. Pero nakita na kon nga bisan nano kalisod, amo gitong ginahimo nila ni mama. Kagdayon, amo na nga panahon sa birthday, nagdako kami nga naka-experience paano ang paghibo sa birthday. Lantaw blas mga bata na ton, may lunging na sila. Labi na kon may magkanta na sa ila. May magkanta na. Kay usay ang ginakanta na lang naton, happy birthday, toothbrush. Sa aking toothbrush naton, 1 year na lang mo, nakanta na lang naton, happy birthday, toothbrush. Yan na. Amo na nga, this is what a challenge. Dili tungod kay masiling ka nga, gipugos ka, kundili, it is a matter of tease and say that the Lord is good. Imo gisulayan ang Ginoo. Amen ba? Kay kinipod si EJ, gamay pa niya. Amo mo ning ligasiya nga amon gibilin sa iya. Sa dito pa kami sa Cadiz, pagsugod sa Cadiz sa una. Kay balikon ako, ang akong allowance sa una sa Cadiz, 50. Pag birthday ni EJ, gyud. Ang akong conviction, sige lang, mangahoy lang ta. Nangahoy kami.
Iagwadahan na lang ako ng mga tubig. Sila ko, pero ay pa, pero may imbitar na. Oh, why damha? May mga nangabot nga panalangin. Natigayon gito nga birthday. Muna nga ako nagtuo, sa Kristohanon, patikangon ka gyud sa Diyos. Amen. Muna nga, it is a matter of taste and see what God is good to us. Maayo ang Ginoo sa aton kabuhi. Palapakan nato ng Ginoo. Amen. Muna nga, matindog ta, kadayon, sa Sunday, aton na po monthly Thanksgiving, communion naton. So let us appreciate the goodness of God. Kag salamat sa Ginoo. Bisan pa man gainang buntag, napangamuyuan si Tiyo ni Bradjan. Bisan nagmaoy-maoy siya kay naahat ang iya katulog, pukaw. Kagdayon, once again, mga muyo ta sa iya balik. Kay abi mo lang, nakaingon ko, si Clint mismo nag-ingon, warrior ni nga bata. Kay ini nga bata, sukad yun nga na tao, grabe ang naagyan namon. Grabing naagyan namon. Hindi na nimo bala masaysay ang iya naagian. Ang iya mga na-experiensyan sa kabuhi. Kaya itong hambal na kon, ini nga bata, pagkatao niya, may ministry na siya. Kagdayon, ang mag-asawa nga, hapit na unta magbuwag, tungod sa iya, nag-uli. Bata pa siya, ha? Tungod sa iya, nag-uli. Muna nakasiling ko, ikadua, sa dito kami sa Chungwa. May adto dito, usa ka amay, nga gihilaka na, tungod kay nagtinga na, nabang giapas na ang ginhawa, nagminatay na ang mga pamilya. Pero ting minatay na. May usa ka anak nga nagsigi intercede kay siya lang ang convert ang babae niya nga bata. Nagsigi intercede sa iya amay. While nga nagahigda ko dito sa kama, ako nabatian ang minatay. Nigawas ko. Kagdayon, abilto man ang ilarom, nisulod ko dito. Pagkakita na ko nga gitabang na siya sa mga nurse, nagminatay na ang pamilya. Abi mo lang, dito ko akon giministeryuhan ang himatyon. Akon gipadawat, gipangamuyuan, pagkatapos namatay. Ang anak nga nag-intercede, perting pasalamat. Pasalamat siya nga ang iyang amay, antis na bugtuan, may isa ka tao nga gingamit nga nalid ang iyang amay dira sa Diyos. Kung waay na ospital si Tiyo sa tunga time at tunga tao pod, wala nakabati parte kang Kristo Jesus. Muna nga nakasiling ko, ini nga bata pa siya, pero may ministry na nga, gihimo ang Ginoo sa iya. Muna nga, before we close, once again, mga muyo ta sa iya, bisan pa man sa kang Ariel, galantaw siya karon tungod balo ka sa isa kamay. Mabito na nga si Ariel kung magpauli siya diri. Why namon siya ginatugaw, kay nga parang ang ila banding ni Tiyo, ang closeness nila magpabilin. Aton ni bayaw aton mga kamot. Magapangamuyo ta kang Tiyo pod sa Ariel kang Iji. Magadungan tatanan sa pagpangamuyo. Hallelujah. O Dios nga gamahal. Salamat kami sa imo Lord sa siningat inyo. Amon ikaw Dios ginalift up sa tunga namon. Thank you so much Lord God sa imo grasya kadalo sa kang Tiyo. Lord, salamat kami sa imo ugma kag kaluoy nga imo Lord gipasagahay sa amin. Madamo nga salamat ang imo grasya kag katutom o Lord sa walay katapo. Kani Ginoo nagapangamuyo kami sa imo. Ikaw o Dios ang amon ginalift up sa tunga namon. Sa pamansakang Tiyo, sa kang Ariel, o Lord, nagapangamuyo kami kanimo Ginoo. Thank you so much Ginoo. Dahil ka namon halis ka namon, O Lord, sa walay. No, so much praise and mercy. Na nanginityo naman, O Lord, amat ya sa imong bangan. Talayaw. Dahil, sige.
Amat tayo. Ato ni bayaw ton kamot. Now to him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the very presence with exceeding joy, to liliwise ka, glory and majesty, dominion and power, both now and forever. In the mighty name of the Father, the Son, and the blessed Holy Spirit. Amen. Palapakan nato ng Ginoo.